Alright mga kapatid, mula kay John Reps, no, kakabitan daw ngayon, no, ng 30mm remote controlled stabilized naval gun system ang Philippine Coast Guard. Yan ay ayon mga kapatid kay Commodore J. Tariela, no? Kakabitan na ng armas etong Philippine Coast Guard, mga barko ng PCG mga tol. At Australia magpapadala ng karagdagang 110 million pesos na military equipment sa Pilipinas bilang bahagi ng Civil Maritime Cooperation commitment. Grabe naman yon. Maraming salamat sa Australia mga tol. Dumarami talaga mga bansang willing tumulong at sumuporta sa ipinaglalaban ng ating bansa. Nakakahiya naman no, sa ibang mga kababayan natin. Naturingan pang mga Pilipino pero sila pa mga tol ang bumabatiko sa ating mga sundalo. Grabe. Anyway, bago natin to panoorin, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matapos makatanggap ng 34 million pesos na tulong ang Pilipinas mula sa Australia, muling ito yun nagbigay sila sa atin ng mga drone. Naaalala ninyo, binigyan natin yan ng reaction video dati. Makatanggap ng 34 million pesos na tulong ang Pilipinas mula sa Australia. Muling inanunsyo ng Australia na magpapadala uli ito ng karagdagang 110 million pesos na military equipment bilang bahagi ng Civil Maritime Cooperation ng Australia at Pilipinas. Bigyan muna natin sila ng isang masigabong palakpakan mga kapatid. Yan, maraming salamat sa Australia. At sa ibang balita, inihayag ng Department of National Defense na bibili uli ang Philippine Navy ng 6 na anti-submarine helicopter para sa mga bagong barko nito at sa mga paparating pa. At sa ibang balita, sinabi naman ng Philippine Coast Guard na aarmasan na umano nila ang kanilang mga barko kung saan kakabitan ito ng mga remote control stabilized naval gun system dahil responsibilidad umano nito bilang mga tagapagpatupad ng batas sa ating exclusive economic zone at panloob na tubig at pangunahing tagapagtanggol sa ating mga dagat. Okay, so yan ay kakabitan mga tol, pero hindi natin alam kung gagamitin yan. Sana hindi naman dumating sa puntong gagamitin, no? Pero if ever na kailangan gamitin yung mga ganitong bagay, sana wag silang mag-atubili. Mga tol, kasi ang alam natin mga kapatid, di ba, etong mga toy meron din niyang sariling water cannon pero hindi natin yan ginagamit kasi ang pangunahing gamit daw noon mga tol is para pamuksan ng apoy, hindi pang taboy, no? Well, etong mga gun na ikakabit dyan ay sana hindi masayang mga tol, no? At 2 barkong pandigma ng China PLA Navy at isang China Coast Guard ang pilit na sinado ng barko ng Philippine Coast Guard sa Mindoro dahil illegal itong pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit nang radyuhan ito ng Philippine Coast Guard, sagot ng barko ng China ay kanila daw umano ang karagatan ng Mindoro. Well, hindi na natin kakagulat yan. Hindi na yan bago mga tol. Kulang na lang sabihin nila, oy, tumigil kayo, amin ang buong Pilipinas. Pag gano'n ang sinagot nila mga tol, baka maglakihan lahat ng mga mata natin. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. You do not possess the legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. John Reps. Subscribe. Inihayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU na nakatakdang magbigay ang Australia ng karagdagang 110 million na halaga ng karagdagang mga drone. Wow. At maritime domain awareness related technology sa Philippine Coast Guard. Salamat po. Sinabi ni Yu na ang mga bagong package ng tulong ay ihahatid sa susunod na 2 taon at isasama hindi lamang ang kagamitan kundi pati na rin ang pagsuporta sa pagsasanay. Ang capability na ito ay isa pang halimbawa sa patuloy na pangako ng Australia na magbibigay ng tulong sa Pilipinas. Dami na, 'di ba? Japan, Australia,
South Korea, Amerika, napakarami mga tol nang tumutulong sa Pilipinas. Upang palakasin ang kamalayan nito sa maritime domain, ang bagong tulong ay dagdag umano sa naunang 34 milyong halaga ng mga drones na ibinigay kamakailan ng Australia sa Philippine Coast Guard. Noong Abril ay nagbigay ang Australia ng 20 world-class na aerial drones sa Pilipinas. Mga kagamitan na inaasahan nitong magpapalakas sa mga kakayahan ng Philippine Coast Guard sa madiskarting maritime domain awareness. Ang mga drone ay ibinigay bilang bahagi ng Civil Maritime Cooperation ng Australia sa Pilipinas. Nakikita nyo, bigay. Bakit yan ginagawa ng Australia? Kasi nakikita nila na kailangan ng Pilipinas ng suporta. Lalo na't nahaharap tayo, parang David and Goliath yan mga tol, maliit at sa kalaban sa higante. Merong isang higanting bansa na nang-aape, nang bubulas sa atin at ginagamit yung kanilang puwersa, ginagamit yung kanilang lakas para ma-intimidate tayo, para ma-push nila yung pagnanais nilang makuha yung mga inaangkin nilang teritoryo na ayon naman sa international law ay labag at walang basehan ng kanilang mga sinasabi. Buti pa yung ibang bansa mga tol nakikita yung pangangailangan ng Pilipinas at tinutulungan nila para tayo ay makayang tumindig sa sarili nating mga paa. Sana ganun din yung isipan mga kapatid no, ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga dating nag-serbisyo. Nagbigay serbisyo sa ating mga kasundaluhan na ngayon ay binabatikos pa yung ginagawa ng ating AFP mga tol. No? Kawawa naman ang ating mga sundalo. Kumbaga lagi silang napagsasalitaan ng masama. No? Kahit tulad na lamang nitong mga nakaraan, 'di ba? Issue 'yan mga tol. Yung ating mga kasundaluhan ay binabati ko sa mga social media ng mga Pilipinong hindi aware sa mga nangyayari dito sa karagatan. Inihayag ni HKU na dodoblehin umano ng Australia ang Civil Maritime Cooperation Commitment dito sa Pilipinas hanggang sa 649 million pesos mula 2025 hanggang 2029. Again, palakpakan naman natin yan. Palakpakan naman natin mga tol. No? Maraming salamat sa Australia, sa iba't ibang mga bansa na nagbibigay tulong, suporta sa Pilipinas. No, napaka-importante niyan para sa amin. Maraming salamat po. Yan ang mga pangako ni Miss HKU sa Pilipinas bago ito mamaalam bilang ambassador ng Australia sa Pilipinas dahil papalitan na ito ni Mark Innes Brown. At sa ibang balita naman, kinumpirma ng Department of National Defense na magpapatuloy ang ikalawang yugto ng Anti-Submarine Warfare Helicopter Acquisition Project para sa Philippine Navy bilang bahagi ng isang updated na procurement monitoring report. Kasama sa kasalukuyang plano ang pagbili ng 6 na anti-submarine helicopter na may kabuuang halaga na $749 million. Kung dito ba naman mapupunta yung tax na kukunin ng gobyerno, 'di ba, sa atin, yung mga tax na nakukuha nila, lalo-lalo na yung pinakabago ngayon na pati yung mga long-term investment na katulad ng mga time deposit na umaabot ng 5 years tapos yung interest nun kukuhanan nila ng 20% tax. Kung sa mga ganito mga bagay ba naman mapupunta yung mga buwis na makukuha nila at hindi para ipamigay lang ng ayuda mga tol sa mga tao na hindi naman natin alam kung mga totoong tao ba yung mga yon. Walang problema eh. 'Di ba? Walang problema. Nakikita natin, isa tayo sa pinakamalakas na puwersa sa Southeast Asia. 'Di ba? Ang gandang isipin nun mga tol. Isa tayo sa mga hindi pwede basta-basta bulasin. Hindi tayo basta-basta bulihin at apihin ng kahit na sino man kasi world class yung ating sandatahan, no? Dito mapupunta yung mga buwis natin, okay lang. Habang nakabinbin ang pinal na desisyon sa pagpopondo, ang napiling kontraktor ay ang Italian company na Leonardo na supplier ng AW159 Wildcat helicopter na kasalukuyang pinapatakbo rin ng Philippine Navy. Layo ng Philippine Navy na palawakin pa ang kanilang fleet ng AW159 Wildcats dahil sa patuloy umanong dumarami ang kanilang barkong pandigma tulad ng bagong dating na BRP Miguel Malvar at BRP Raha Sulaiman, habang ang iba pa ay patuloy pa umanong binubuo ng South Korea. At kung sakasakali man mga tol, natapos na
yung pagsisiyasat ng ating mga otoridad doon sa 6 na Ubukuma class na balak ibigay sa atin ng Japan, karagdagan pa yun sa mga assets natin, di ba? Pinili ng Philippine Navy ang AW159 pa rin na bilhin dahil ito umano ang fit sa kanilang barko dahil masyado umanong malaki at mabigat ang MH-60R Seahawk. Matapos ipakita ng Taiwan na armado na ang kanilang mga Coast Guard vessels, abay malapit na rin maglagay ng mga gun system sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na kadalasang ginagamit sa mga patrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ang mga sistemang ito ay ilalagay sa dalawang 97 meters MRRV, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Sinabi ni Tariela sa kanyang talumpati sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na ang Coast Guard vessels ay naka-schedule na kakabitan ng 30mm Remote Control Stabilized Naval Gun System. Dagdag pa ni Tariela, ang mga puting barko ng Pilipinas ay natatangi sa ating mga legal at administratibong sistema na maaari itong magsuot ng dual-use na responsibilidad bilang mga tagapagpatupad ng batas sa ating exclusive economic zone at panloob na tubig at pangunahing tagapagtanggol sa ating mga dagat. At sa ibang balita, masigasig na sinubaybayan ng Philippine Coast Guard. Eto na. Yung dalawang warship ng China, mga tol, na pumasok sa karagatan malapit sa Mindoro. Ang mga galaw ng mga sasakyang pangdagat ng PLA Navy kasama ang isa pang China Coast Guard, mga 69 nautical miles mula sa Cabra Island sa Occidental Mindoro. Grabe, no? Pasok na pasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na hindi natin inimbento, ha. Yan ay defined by UNCLOS, mga tol, at signatory state dyan ng China. Sa madaling salita, dapat nga kinikilala nila yun dahil nakapirma sila dun sa kasunduan na yun eh. Sa isang proactive na tugon, ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa na kasalukuyang nakikibahagi sa Maritime Law Enforcement Patrol ay nagtatag ng komunikasyon sa PLA Navy Warship 793 sa pamamagitan ng radyo upang alamin ang mga intensyon nito. Gayunpaman, radio challenge. Walang tugon mula sa barko ng China, pero kalaunan ay sumagot ang escort nitong CCG-4203 na iginigiit ang soberanya at jurisdiction ng China sa mga katubigang ito. Bakupal talaga. Laging ipinapaalala sa kanila ng ating mga Coast Guard. No, whenever na tayo ay nagsasagawa ng radio challenge sa kanila, yung about doon sa 2016 arbitral ruling sa UNCLOS, which is signatory state nga sila. Yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yan ay batas sa karagatan. Diba? Yan ay nagsasabing ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles exclusive economic zone. O baka naman may magsabi sa inyo, 200 nautical miles exclusive economic zone, baka naman nasa labas na yan. Nasa 69 nautical miles nga lang eh. Diba? Pasok na pasok sila doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Yun ba'y teritoryo ng Pilipinas? Hindi. Okay, nililinaw natin yan, mga tol. Hindi yan teritoryo ng Pilipinas. Pero yan ay pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya meron tayong jurisdiction dyan. At kine-question natin sila anong ginagawa nila dyan. Tuloy na sinado ng BRP Teresa Magbanwa ang barkong pandigma ng PLA Navy na 793 at China Coast Guard 4203 habang maya-maya ay dumating din umano ang isa pang barkong pandigma ng PLA Navy na 164. Nakita rin ng Philippine Coast Guard na ang PLA Navy Warship 164 ay nagsagawa pa umano ng helicopter landing exercise sa flight deck nito na may tuloy-tuloy na aktibidad na naitala sa buong umaga. Pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga PLA Navy at China Coast Guard na bigyang pansin ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Sagutin ang mga komunikasyon sa radyo mula sa Philippine Coast Guard at itigil ang mga pagsasagawa ng mga hindi otorisadong pagpapatrolya o aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas ng Philippine Exclusive Economic Zone. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa misyon nito na itaguyod ang soberanya ng Pilipinas at jurisdiksyon sa maritime zone nito lalo na sa West Philippine Sea. Pero ako naniniwala ako doon sa peace through strength. No? Hindi na umuubra yung peace through dialogue na policy
ni PBBM. Sabihin natin, oo, sige, importante, magkaroon tayo ng pakikipag-usap sa kanila. Pero dinidepende kasi yun mga tol kung anong klase ang kausap mo eh. May mga taong napapakiusapan, may mga taong kailangan talagang puwersahin mo para sumunod. Diba? Kaya nga meron tayong mga pagpaparusa eh. Para doon sa mga matitigas talaga ulo at hindi mapakiusapan, di parusahan na lang. Yun nga ang nangyayari dito eh. Hindi umuubra yung peace through dialogue eh. Kailangan talaga rito magpalakas tayo ng puwersa. Alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award at Philippine Maritime Zone Act. Sa ngayon ay wala pang update kung napaalis na nga ba ng Philippine Coast Guard ang nasabing mga barko ng China. Alright mga kapatid, yan napanood na natin ito yung pagre-radio challenge na yan. No? Bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga report na ating napanood ngayon? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin, ng iyong palapalagay. No? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.